What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ang gatasan natin ay ating itatapik na naman. Kasi siya po ang the biggest ever na nakulong ng walang basihan. Diwata mga kahombre ko, sige. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong 8 na content na ginawa ukol kay Diwata. Eto na, sabay-sabay. 3, 2, 1, gatas na gatas! Sa last video, ay tinalakay natin ang nangyaring panayam kay Diwata at pagiging emotional nito dahil sa sinisingil siya ng kalakihang halaga sa kanyang isang Diwata Pares Overload branch. Pero again, inulit ko nga mga kahombre ko, sa tingin ko naman, no, may mali din dito si Diwata kasi pirma lang siya ng pirma at hindi niya naman siguro talaga naiintindihan kung ano yung pinipirmahan niya. Noong April 2024, inaresto ng mga kapulisan si Deo Balbuena, mas kilalang si Diwata, sa Barangay 76, Pasay City. Ang pagkadakip kay Diwata ay bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Pasay City Metropolitan Trial Court Judge Alan Ariola ng Branch 48 dahil sa inisyo sa kanyang warrant of arrest order bunsod sa kinakaharap na kasong slight physical injuries na nasabing street food sensation. Matapos maaresto si Diwata, nakapaghain na rin ito ng piyansang 3,000 piso para sa pansamantala niyang kalayaan. Dito rin lumabas at kumalat mga kahombre ko ang kanyang unang mugshot. Kamakailan lang, kumalat ang isang panibagong mugshot ni Diwata dahil sa di umano'y paglabag nito muli sa batas ng bisa ng warrant of arrest. Violation of Anti-Street Obstruction Ordinance. Nagawang bumisita sa Raffy Tulfo in action ni Diwata upang ilapit ang reklamong ito sa kadahilanang isang kamalian ang pagkakakulong sa kanya ng mga pulis kaugnay sa kasong nabanggit, mga kahombre ko. Kayo po ay nahuli at maliho yung pagkahuli sa inyo. Yes po, Idol, kasi nung October 7, may pumunta sa bahay ng mga pulis, nagpakilalang pulis. Okay. Ano sila, tagawaran section po sila ng Gentry. Okay. Tapos, tinanong ako kung ako si Deo Balbuena Harito, totoo naman na pangalan ko to. Sabi ko, yes, may warrant ako na nanggaling dito sa Mandaluyong. Nagtataka ako kasi hindi naman ako taga Mandaluyong, hindi rin ako dito pamilyar sa lugar na to kasi from Pasay ako doon, yung parisan ko. Tapos ang bahay ko ngayon is General Trias, Cavite. So nagulat ako. Sabi ko, ano yung warrant? Ano ba yung kaso? Ang sabi pa nga nung una, nagtapon daw ako ng basura. Sabi ko, ang layo naman ng Pasay sa Mandaluyong, doon pa ako magkakaroon ng tapunan ng basura. O, di ba meron kayong parisan sa malapit sa Senate? Yes, sa Senate. Sumama ako ng maayos kasi may dala silang warrant. At ano po nakalagay sa warrant? Ano na pong kasalanan nyo? City Ordinance ng Mandaluyong. Okay. Tapos sumama ako doon sa kanila, so kinulong ako kasi alas 6 ako nahuli. Tapos may mga ganun-ganun pa na fingerprinting. Fingerprint. Tapos nung okay na lahat, pinasok na ako sa kulungan. Hindi naman ako makapag-bill kaagad kasi nga gabi yun. So, 3,000 lang naman. Okay. Tapos, yun nga kasi, ang inaano ko kasi hindi ko rin naman to kaso talaga. Wala akong natatandaan na pumunta ako dito sa Mandaluyong para lang makipag-inuman. Hindi ko kilala yung mga nakalagay dito na kasamahan ko. Kasi ang nakalagay po dito is parang 5 yata kami, 4. Hindi ko lahat kilala. Tapos, ang nagtataka lang ako kasama yung pangalan ko. Is it possible na may gumamit po ng pangalan nyo? Yes, sa tingin ko po. Muling nakapag-bail si Diwata. Ayon sa kwento ng arresting officer, nahuli niya ang 5 kalalakihan na nag-iinuman sa isang kalye sa Mandaluyong noong March at ito raw ay bawal sa ordinansa ng syudad. Hiningan ko po sila lahat ng ID. So, yung 4, nag-produce naman po ng ID. Bale, yung gumamit po muna ng pangalan niya, hindi po muna nag-produce. So, pinikita ko po muna yung 4, tapos pinausap po siya kasi masyado na pong mainit po talaga siya noon eh. So, nag-produce naman po siya ng ID bandang uli, tapos pinikita ko na po. So, yung unang 4, agad-agad nag-produce ng ID. Yung pang-5, ayaw muna mag-produce ng ID. Opo. And then doon, nagkainitan, nagkaroon-diskusyon. In the end, nag-produce na rin siya. Opo. Yung mga ID po ng mga nag-produce, kasama na nga po yung pinakahuli. Pinicturean niyo po. Kasama po sa SOP yun. Yung 4, napicturean ko po yung mga ID na kasama po doon yung ticket. Okay. Yung panghuli po, hindi niya po pinapicturean yung ID niya. So, ang sabi sa akin, bakit niya po pinapicturean yung ID ko? Nakuha niyo na po yung permission ko. So, hindi po siya pumayag. May data privacy act po tayo. So, hindi ko na po pinicturean. Pero sinulat ko po doon sa ticket kung ano po yung ID na nakabinigay niya po sa akin. Teka muna, so nagpresenta po siya ng ID. Anong klaseng ID po yung presenta sa inyo? O yung sa BIR po, yung PIN ID. Hindi na po makita yung picture niya, idol. Kasi po, ano po sir medyo marang may damage na po yung picture. So, hindi ko po makita exactly kung sino yung nasa picture. Pero nung tinanong ko po naman, ang sabi, oo, siya daw po yun.
kilala niyo po si Diwata. I'm sure marami sa atin nakakilala ko. Ako nakikilala ko siya kasi nakikita ko sa social media. Diwata Paris po, kilala ko po. Opo. So namumukha niyo po siya. Opo, namumukha ko naman po. So siya ba yung person na na-plug down nyo na nakikipag-inuman sa kalye na may kasamang apat? Hindi po. So inaamin mo na hindi si Diwata yon. Hindi po si Diwata yun, yung nandoon. Ibig sabihin, malinaw, hindi pala ikaw yung Diwata. At nang walang sumipot sa itinakdang araw sa ikalima upang makapagbayad ng multa, inakyat ito ng Mandaluyong PNP sa korte kung kaya't nakapag-issue ng warrant of arrest kay Diwata. So in short mga kahombre ko, ito po ay isang matinding pagkakamali. Kasi yung arresting officer mga kahombre ko ay walang pangil. In short, sabi nga ni Idol Rafi, pulpol itong pulis na ito, di ba? Kasi imagine niyo ha, hindi ka ba maaawa? Papaano kung hindi si Diwata? Papaano kung normal na tao lang, no? Nagpakita ng ID, tas blur yung muka, di ba? Tas same ng pangalan mo o ng kapamilya mo, tulad na sinasabi ni Diwata, tapos mako-convict kahit hindi naman talaga siya ang gumawa ng kamalian. Diba? Kasi literal na ikinulong. So, alam niyo yan mga kahombre ko, napakatindi pong aberya niyan. Kasi warrant of arrest yan mga kahombre ko ha. Napakabigat po niyan. Kasi although syempre may bail naman ang lahat, no? At nasa tama naman din kahit papaano ang ating batas sa ganyang paraan. Kaso lang, yung nag-i-implement ng batas, ayun ang madalas nagkakamali. At yan po ay mali. Dapat mga kahombre ko, ayusin ng ating mga kapulisan ang kanilang trabaho kasi literal na napakatinding hassle po niyan. At kahit ilang araw lang, mga 2, 3, kasi usually napakarami pong aberya dito sa bansang ito, ano? Kunwari magbe-bail ka, may pambayad ka na and all, pero later on, napakadaming aberya sa MTC, sa RTC. Ang hirap magbayad. Lagi na lang kung ano-ano ang sasabihin sa'yo at kung ano-anong kakulangan na papeles kahit lahat naman ng papeles ay meron ka na. So, ganyan po ang bansang ito. Kaya minimum niyan, 2 o 3 araw. Kaya siguro ganyan ang itinagal ni Diwata sa kulungan na hindi po justifiable. And actually, believe ako kay Diwata sa part na to. Kasi imagine ninyo, hindi siya nagkaso sa pulis. Kasi mga kahombre ko, kahit yung 1 oras mo sa kulungan, syempre ikaw ay kilalang tao, personalidad, tulad ni Diwata. Hindi ba nakakainis yun? Ikinulong ka ng hindi dahil sa kasalanan mo, tapos kung sino-sino ang magpipicture sa'yo, meron ka pang mugshot, pagtitripan ka sa internet, ano sa tingin mo ang mararamdaman ng isang taong kilala? At hindi lang yun, papaano kung marami siyang ini-endorso? Eh di nasira mo yung buhay niya dahil lang sa kalokohan na ginawa ng arresting officer na to, mga kahombre ko. Kung ako kay Diwata, kinasuhan ko ng paulit-ulit itong pulis na ito. Kasi sa totoo lang, makaka-apekto to kay Diwata. Napakahirap maging OFW mga kahombre ko. Lalong-lalo na yung pagpapadala ng pera sa ating bansa. Alam naman nating lahat na hard-earned money, lahat ng pera na pinapadala ng mga OFW. Gagastos ka pa ba naman ng extra sa mga naglalaking transaksyon ng mga application at physical stores? Siyempre hindi. Kaya dito ka na sa Top Top Zen. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, 0 fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan.
Kaya wala naman din talaga siyang choice kundi lumapit kay Idol Rafi, mga kahombre ko. Kasi at least dito, mapapanood ng lahat ng tao yung kanyang hinaing. Kasi kung siya lang ang magbi-video, alam naman natin na ang credibility ni Diwata ay sobrang lagapak na. Napakaraming haters ni Diwata. Kaya, imbis na siya'y kaawaan, sigurado siya'y pagtatawanan pa. So, yun lang mga kahombre ko, no? Maling-mali po ang pulis dito, legit. Lucky sila kasi mabait si Diwata at ang gusto lang ni Diwata ay awareness. So, nakakatuwa din yung pakinggan sa part na yun, mga kahombre ko. So, malaking perwisyo siya kasi paano kung nangyari to sa isang mahirap lang din na kagaya ko na walang 3,000 pesos para pang kilo na pang piyansa. Hindi nabubulo kayo sa bilangguan kung mahirap ka lang. So sana, dahil dito, malinaw naman na hindi talaga to ako yung nakulong, ako yung nagbil sa korte, marami akong tao din na abala para ayusin, para makalabas ako. So, sana hindi na maulit yung ganito. So, paano naman tong ganitong sitwasyon? Na pwede na palang gamitin ka na lang sa isang krimen na hindi mo naman talaga ginawa, tapos makukulong ka na lang. Sana po, maging aware din tayo na may mga ganitong kaso, sana hindi na to maulit. Ito'y posibleng nabiktima si Diwata ng identity theft and illegal arrest dahil na rin sa mga lapses ng mga polis. Nagresulta ito sa paghain ni Senator Rafi ng Senate Resolution in Aid of Legislation para sa proper protocol ng mga warrant officer bago mang-aresto ng mga taong may warrant of arrest. At ito po, ang mga patunay at ang mga picture, mga kahombre ko. And actually, nakakalungkot to kasi alam niyo hindi naman sa pagano pero malabo naman, no, sa tingin ko na si Diwata ay makipag-inuman pa sa kalsada. I don't think nagagawin niya to, no? Kasi nasa maayos na rin naman na sitwasyon si Diwata. Nakita nyo naman, may bahay, may negosyo. I don't think na makikipag-inuman si Diwata sa ganitong lugar ngayon. Siguro kung dati pwede, mga kahombre ko. Pero ngayon, I don't think so. So, nalusutan po sila ng tunay na kawatan. At ang kawatan ngayon ay nakalabas lang. Kasi wala silang idea kung sino yon. Sabi lang nung arresting officer, pag nakita daw niya, maaalala niya, kaso kailan mo makikita yon? 1 in a million chance lang ang meron ka para mangyari yon. So, napakalabo niyan, mga kahombre ko. Kasing labo nung image sa picture na pinakita niya. Ang galing, nakalusot siya ng ganun, grabe. So, in short, meron pong kawatan. Ang paikot-ikot dyan sa lungsod na yan, na maaaring pangalan mo naman ang isunod niyang gamitin. Napakadelikado niyan, mga kahombre ko. Grabe yan. Comments! Minsan talaga may pulis na bobo. Yung tipong huli lang ng huli, di nagba-background check. Bilis naman pala mag-issue ng warrant of arrest eh. Bakit ang mga kleptocrat dyan hindi pa na-aresto? Pucha, para sa 500 pesos na multa, mas mahal pang gasolina pang mobilization ng pulis. Maserve lang ang warrant. Huliin nyo, milyon, bilyon ang ninakaw. Still, Diwata has a heart. Hindi na siya nag-file against sa pulis. At sana ito ay maging eye-opener sa mga pulis na hindi ginagawa ang kanilang tungkulin. Nagpapasikat ulit, wala nang pumapansin. I don't think, mga kahombre ko, na nagpapasikat ulit si Diwata. Sa totoo lang, itong issue na to, itong issue na to, mga kahombre ko, literal na para sa awareness. Tama rin si Diwata na kapag ito sa inyo nangyari, baka umiyak talaga kayo ng todo. Nakakaiyak to, mga kahombre ko, sa totoo lang, Lalo na at ang sistema dito sa bansang ito ay napakasagal. Napakabagal! Sobrang bagal! No? So, nakakaawa po, mga kahombre ko, yung napakaraming Pilipinong nakakulong ngayon na mga inosente. Actually, my sympathy goes over you guys. Naaawa ako sa mga tao na to, mga kahombre ko. Grabe, bakit ganun, no? Sana naman, sa ating mga kapulisan, ayusin nyo po ang inyong trabaho. Kasi pasalamat kayo dyan sa Mandaluyong at hindi nagkaso si Diwata kasi sure, meron at meron mananagot dyan kasi kahit kailan, hindi nyo na mababalik yung oras at mga araw na nawala kay Diwata. Lalong-lalo na hindi nyo na maibabalik yung kahihiyan ng kumalat itong mugshot na ito. Diba? Tandaan, ang tao na yan po ay kilala. So literal na pagpepiestahan yan sa social media. Nakakaawa, mga kahombre ko. This time, I'm with Diwata kasi literal na tama po siya dito. Kayo, ano sa tingin nyo, mga kahombre ko? Yun, wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.